Hi guys! Good morning! Welcome to Maria Lesson Channel. Today's video, I'm very excited na ipakita po sa inyo na dumating na po ang in-order ko po na Blue Hive. Blue Hives is bahay po ng bees para soon po may sarili na po kaming honey farm. Naisipan ko po itong bumili since si Sylvester po sobrang mahilig po sa honey. Every morning po ang breakfast ni Sylvester is wheat bix tapos nilalagyan po ng milk and honey. So palagi talaga kaming bumibili po ng honey. So why not po na magkaroon po kami ng sariling honey farm? Since malaki po ang backyard, is such a dream po na makapag-harvest po kami ng sariling honey plus organic and fresh pa po talaga. Binili ko lang pala ito sa online na Blue Hive. It took mga 1 week din po siya bago ko po na-receive ang in-order ko po. Ang maganda po ito na Blue Hives, very friendly po siya sa mga bata. At maganda po siya dahil hindi po siya matrabaho po na Blue Hives. Pag nag-harvest po kayo, parang napaka-independent. Parang kailangan nyo lang po may ion tapos kusa po lalabas ang honey. So guys, para makita po natin, I can't wait. Mag-unboxing po tayo ulit. So guys, ito na po yung Blue Hives na in-order ko po. Makikita nyo po itong sa picture. Ito ata yung frame po ng bahay po ng bubuyog or bees. And included na din po yung suit, gloves. Marami po siyang including. Makikita po natin pagbukas po, 3 malalaking box. Ooh! May picture agad. Ito po yung itsura niya. Pag ma-sit up ko po, manual na naman. I believe ito po yung frame. Kung saan makukulikta po yung honey. Marami din pala na frame. Wow! Ito po yung itsura ng frame niya. Hindi po ito totoo na honeycomb. Gawa na po siya. Kung tingnan po natin ng malapitan, napaka-natural lang po talaga. Parang totoong honeycomb po. And then, ang maganda po siya, kahit sinong bubuyog, pupunta lang po dito, hindi na po nila kailangan gumawa ng honeycomb dahil meron na pong ito. Gawa na po siya. So guys, Australian made po to siya. Nabasa ko po ang website po nila. Sila po talaga ang nag-invent nito. Sabi po nila, the reason bakit ginawa nila ito. Ito po, pag meron na kaming bubuyog, tapos pag mag-harvest daw kami, hindi daw na-i-stress dahil may natitira po sa kanila. At hindi rin din po madistorbo ang honeycomb dahil hindi mo na to kailangan tanggalin at i-process po para kunin po yung honey. And for sure, Sylvester will be so excited na soon mag-harvest na po kami ng sarili naming honey since mahilig po siya sa honey. Ito po yung first frame po natin. Ooh, ito po yung pangalawa. 3, 4. Parang pizza. 5, 6. And I believe itong tubo na ito, dito po mismo lalabas ang honey. Tingnan lang po natin yung manual kung saan po ito i-attach. Ito yung suit ko po. Hopefully po tamang size. Magagamit ko pa yan later on pag mag-harvest na po ako para hindi po tayo makagat or ma-sting. Ito po yung pang-last na box. Be inspired. Wow! Ito po siya. Wala pa po kaming bee. Kailangan ko pa po bibili ng queen at saka yung mga workers. Ito po, for smoking. Ito, tanggalin mo lang yan. And ganyan lang po to. Kailangan mo lang po lagyan ng mga patay na dahon. And then, gagamit po talaga kayo ng usok. Para po yung bee, parang makatulog po sila pag may smoke. And then, press mo lang to. Ang ganda. Parang lalagyan po ito ng jar or jug pag mag-harvest ka ng honey. Ito po yung ilalagay mo. Ito, pag maging sticky po yung honeycomb, ito yung iano mo sa in the middle. Ang daming parts about po sa honey. Wow! For sure, matutuwa po ito makita si Sylvester. Pang ano po ito sa honey.
Kailangan nyo pong gumamit ng brush pag sobrang daming bees sa comb. Like kung gusto nyo po i-left po yung honey free. And then sobrang daming bee, kailangan gamitan nyo po ng brush. Para makita nyo po talaga kung gaano karami yung honey po doon sa prim. Lalagyan lang po siya kung anong ilalagay mo dito. And ito na po, empty na po siya. Ito po yung dadalhin mo pag mag-harvest na. Pag it's time to harvest, kung gaano karami ang ma-harvest nyo pong honey, ito yung lalagyan. It's very handy. Ito na po yung pang-last. I'm glad na included po talaga yung soot. Tingnan po natin at of course, itatry po natin. Baka malaki to o maliit. Alam nyo guys, bihira lang po ako bumibili ng mga mamahalin. Unless alam ko na mayroon po talaga siyang benefits na may makukuha po kami na makasave po kami. Later on, hindi na po kami bili ng honey. So, ganyan po na mga bagay ang ginagastusan ko po. So, ito po, ganyan po siya kahaba. Ano niya po, cotton lang po siya. So, hindi ko alam kung pag maatake kayo ng bee, papasok pa rin po yung needle. I guess I have to find out pag maatake po ba ako, kung pupunta po sa skin ko. So, ito po yung soot. Try ko po ngayon. Try po natin itong soot. And pakita ko muna. Nagka-muscle na po yung arms ko. Sana tama lang yung size. Baka sobrang mahaba. Ito po, para hindi talaga pupunta yung bees sa paa mo. Pag may sapatos ka, ilalagay mo talaga to sa baba. Baka madumi yung paa ko. Hindi ko nakita. Wow! It's amazing na kasya po. I mean, medyo a little bit low. At least hindi siya super malaki. And ito, kailangan niyo po ng isang tao ata. Or kaya ko lang po ba ng ako lang, mazip lang. Woo! Pupunta na ako sa moon. That's all good. Maganda po yung size. Gusto ko po siya kasi hindi siya maganda naman pag maliit. And I believe, pag lalabhan mo to siya, liliit pa talaga. Sobrang daming part. Ito po, yung maliit na parang may hawakan dito. Dito po yan sa ilalim. Makuha po tayo ng mahaba itong side. Dito po yan. You have to make sure itong hawakan po, sa labas po siya. It's quite tricky, pero kailangan mo lang ipalo po yung linya niya. Next po, ilalagay po natin to sa itaas. Magpo-form po to na square. Here we go. Makikita nyo, pag may kaunting gap, if you're not happy, ay i-push nyo lang po yung screw. Just make sure lang po not too much dahil masisira din po yung timber. And yes, ito po yung first step na inasimbol ko. Meron po tayo ditong maliliit na sticks. Kailangan po natin to i-asimbol. Ito po yung kamay niya. Ipapasok nyo lang po dito. And then, kailangan po natin gumamit ng wooden glue. Lagay lang po natin yan dito, mismo po, kung saan natin ipapasok. Kaunti lang. Papasok na po natin yan dito. Tapos ito, sa taas po ito. Same lang po, maglagay din po tayo ng wooden glue. Medyo tight or maliit po, kaya kailangan nyo pong gumamit ng hammer to push. Meron po ditong manipis na kahoy. Para saan po ito? Dito po. Maglagay lang po tayo ulit ng wooden glue. We just need to allow na mag-dry po to siya. So, para saan po ito? Ito po ay wooden frame. Wooden frame po ito. Design po ito para po yung mga bee mangingitlog po dito. Kanina po, pinakita ko po sa inyo yung ginawa po nilang honeycomb. Doon po sila mismo gumagawa ng honey at dito naman ay empty po siya para it's allowed them. Para gumawa po sila ng sarili nilang honeycomb and then mangingitlog po sila. At para po mas dumami po ang inyong bees. Marami palang wooden frame na kailangan po natin i-assemble. Same lang po yung process.
Ganito po talaga yung reality. Pag bumibili kayo ng online, marami po talagang mga asimbol. Sometimes, nakakasakit sa ulo, lalong-lalo na po, hindi kayo masyadong mahilig mag-asimbol-asimbol. Now guys, after mga 15 to 20 minutes, nag-dry na po ang ating wooden glue. Meron po ditong maliit na para pong nail. Kailangan po ito dito i-nail para hindi po talaga matanggal. Matibay na po ang ating wooden frame kumpara po kanina. So, pag marami na po itong honeycomb later on, pag i-left nyo po, hindi po siya basta-basta matatanggal. Yes! Oh no! It's raining pero may blue sky. Hopefully, huwag kang magpatuloy, rain. Bihira lang po dito sa amin umuulan, kaya masaya po ako pag umuulan dahil nakakapag-collect po kami ng tubig sa water tank. Ito po yung next natin. Ilagay po natin itong hawakan po, make sure sa likod din po siya. Ito po yung isa. Meron po siyang window side. Itong dalawang parts po ng wood, ito po, mapupunta po to dito. Tingnan po natin kung madali lang. At least, madali lang ang pag-insert niya. Tapos, ito po sa itaas. Yay! Now, maglalagay na po tayo ng screw na naman. Dito po, mapapansin nyo po, meron po ditong parang window side. Actually, mailalagay po tayo dyan. Ito po. Ito po ay parang fiberglass. Ilalagay ko po dito. Ito po siya, clear glass po siya. At dito to ilalagay. At itong kahoy po, ilalagay po ito mismo po doon sa fiberglass. At ito yung itsura niya sa ilalim pag i-cover na po ang fiberglass ng kahoy. At may attach lang po ako dito sa kahoy, parang hawakan po, para pag open po, madali lang, lalagyan lang po siya ng screw. After ma-attach po ang hawakan, ganito lang po yung design niya, bukas at balik mo lang po. At maglalagay naman po ako dito ng maliliit na hawakan. To be honest lang po, bago po siya ma-assemble mo, mahihirapan po talaga muna kayo. Ang ginawa ko po ay inasimbol ko po bawat parts para later on po, ilagay ko po sila together, diretso-diretso na po. At meron po ditong metal, i-attach mo lang po ito sa taas at lagyan po ng screw. At meron po ditong maliit na kahoy with spring. Ilagay lang po natin ito. Next lang po, yung parang pinto dito. Ang purpose pala bakit ilagay po itong maliliit na kahoy, next po dito na kahoy. Dahil para pang lock po, ayan. Without this, mahuhulog lang po yung kahoy na nilagay ko po. Ngayon, lock na po siya. And another kahoy po na i-attach po dito. Pang lock din po ito para kung gusto nyo pong buksan at makita nyo po yung honeycomb nyo or yung mga base. And the last one, ito na po, i-assemble ko na po ang bubong ng Once matapos na po ako dito, mas madali ko na po malagay sila together dahil lahat na po na-assemble ko na. And finally, after all, na-assemble ko na po ang bubong. Ganito po siya kaganda. Yung disenyo po talaga niya, I'm quite impressed. Hindi po talaga mababasa ang aming base. Ito pala ang itsura niya sa ilalim. Sobrang neat po and smile pa rin po ako kahit super pagod na po talaga. Sobrang effort po talaga mag-assemble ng flow hives. At sa wakas, let's put them together after po ma-assemble po lahat. Una po, ito po yung ilalagay po natin sa ibaba, yung may spring po na pinakita ko po sa inyo kanina. At meron po yung papel sa ilalim, wag nyo po yan tanggalin. At ito po yung kanina inasimbol ko po na ginawa ko pong square, ilalagay lang po natin ito sa itaas. At ito na po yung itsura niya.
once malagay nyo po siya sa itaas. And number 3 steps, ito po yung mga nilagyan ko po ng wooden block. Dito po natin to ilalagay mismo po sa box po na wood. And step 4, ito po yung pangalawa na ginawa ko pong square na wood. Dito lang po natin to ilalagay sa itaas. Pag malagay po, pwede nyo po itong buksan. Later on, makikita po natin ang honeycomb. At nilagay ko na po ito sa ground para makita ko po ang height. Ito po yung height ng blue hives po namin. At nandito na po yung mga honeycomb dahil ipapasok na po ito dito po sa box po. Dito po siya mismo ilalagay. Bago ko po ilalagay sa box, ipapakita ko po sa inyo muna how it's work itong honeycomb. Meron po ako ditong metal. Ipapasok po ito sa butas para po ito po yung guide, ma-open po yung comb to harvest. Tanggalin mo lang po yan. Meron pong butas dyan sa ibaba at sa itaas. Pag mapasok nyo po yung metal, i-turn nyo lang po yung metal. Tapos, yung comb po, mag-iiba po siya ng shape. Parang ito po yung way na makalabas po yung honey pag mag-harvest na po kayo. Sa makikita nyo po, iba na po yung shape. Tapos, pag tapos na po kayo mag-harvest, huwag nyo pong kalimutan, kung baga kailangan nyo po ilagay nyo lang po yung metal sa itaas. Tapos, i-turn nyo naman po yung metal. And then, kusa lang din po sisirado yung honeycomb. And then, yung mga bees, babalik na naman po sila dyan. And then, makapag-refill naman po kayo ulit ng honey. At dito po ilalagay ang honeycomb frame sa itaas po ng box. 6 po na honeycomb frame. Marami na po yan ma-harvest namin in the future. Buksan po natin ito, makikita po natin, ayan. So later on, pag may mga bees po dyan nagtatrabaho, makikita po talaga natin kung ano po ang ginagawa nila. And make sure ko lang po, itong mga frame po ay tight po ang screw. And the last one, huwag kalimutan po ang bubong. Ito na po siya. Dito po yan ilalagay. Tingnan nyo po, maliit na po talaga na bahay. Sobrang cute. At ito na po ang ating finished product. Tadan! I'm very proud na assemble ko po siya mag-isa. I really love it. It's super cute po tingnan. At kung buksan po natin ito, makikita po natin yung honeycomb. Tingnan nyo po. Later on, makikita po natin ang mga bees dyan nagtatrabaho. So guys, I have linseed oil here. Ito po yung gagamitin ko, pang protection po sa wood para hindi po mag-rotten. Hindi po tayo magpipintura dahil itong linseed oil, mas more natural po siya. For more information, kailangan nyo pong protektahan po ang inyong mga bees. Huwag po kayong gagamit basa-basa lang po ng mga pintura. Kailangan yung pintura na bibilhin nyo po ay very friendly po sa bees. But we can't buy her. So naisipan ko po, gumamit na lang po ako ng linseed oil dahil more natural, mas more organic at hindi po ikaka-harm po sa bees. David and I, we are very friendly po talaga sa environment. Kami po yung hindi basa-basa po gumagamit po ng mga bagay na alam po namin may mga chemicals. Lalong-lalo na kinakain namin, hina-harvest po namin. Alam nyo, napakadali lang po ilagay ang mga chemicals po sa ating katawan na mga kinakain po natin na hindi po tayo aware. Pero napakahirap po ito palabasin at napakahirap po magkasakit. Kaya much better po mag-organic po kayo, mas natural, mas malusog po ang inyong mga katawan. Ito na po ang itsura niya after po malagyan ng linseed oil. Mas lalong gumanda po siya at sobrang natural lang po talaga tingnan. Ito na yung kulay niya. Saan po yung mas gusto nyo, before or after? Ito po yung mas gusto ko yung kulay niya. Mas more natural. At ang bilis niya pong tumuyo. Actually, you can keep adding more coating ng linseed oil and para mas more mag-dark pa talaga yung kulay niya. And I'm just wondering, saan ba pumapasok yung base kung lahat naman sirado? Dito pala siya. Dahil yung design ng bubong, parang may space talaga dito. And bawat side, meron pong maliit na butas. Dito po mismo pumapasok yung bubuyog. And once makapasok sila sa taas ng bubong, dito naman po sila pumapasok. Tapos pagbuksan po natin to, dito na po yung honeycomb. Ayan. Diyan sila maglalagay ng honey nila. Ito po yung hawakan niya pag ilep niyo po itong honeycomb. Pag mapuno na po ito ng honey, mabigat po siya. At ito na po yung including packaging po siya. Napaka-cute po na lalagyan po ng mga gamit. And this one, it's so cute.
Tatlo po, para sa amin po talaga. And ito yung brush. Ngayon guys, maghahanap po ako ng space kung saan po ilalagay po itong beehives po namin. Ito po yung space po sa front yard po ng aming bahay. But obviously, hindi ko po dito ilalagay. Baka kasi mas delikado, baka mas sting po si Sylvester or baka ako. And dito naman po sa likod, alam niyo pa spring na, kaya marami pong flowers sa aming backyard na. Yan, lahat ng mga tanim dito, pagdating po namin, I didn't realize, namumulaklak pala sila dito. Dito naman po may space, but still close to our house. So it's not a good idea na ilalagay ko po dito ang aming flow hives dahil just to be safe lang po na wala pong makagat ng bees. At ito, namulaklak na din yung flowers. That's beautiful. Lahat namulaklak na. And I believe magiging flowers din to. Tapos dito guys, meron po kaming roses. Yung roses, lumabas na. Hala, ito din, namulaklak na. Love na love to ng base litter. Tingnan niyo, oh, ang ganda ng bulaklak. So ngayon, punta po tayo sa likod ng bahay namin. Hello, chuk-chuks. Grabe, lipad na lipad. Nakita lang nila ako. So ito po yung sa likod. Maghahanap po ako ng space kung saan po ilalagay ang bees. Dito, napaka-open lang po kung ilalagay po dyan. Di ko alam kung saan po ilalagay. Dito naman sa kabila, dito, maganda rin po siya. And dito, dahil marami ng bulaklak, I'm thinking na dito po ilalagay. Yan, love na love po yan ng bees. Siguro, dito ko na lang po ilalagay. Sobrang daming mapagpilian po. But at least, layo na po siya sa bahay. So, kung dito ko ilalagay, opposite po sa bahay, mas malayo. So, mas less po na hindi kami masting ng bees. Pero, open po kasi dito, highway. So, baka delikado, manakaw. Dahil wala pa po kaming fence. Pero hopefully po, very soon, magkaroon na po kami ng fence. Ngayon ko lang po ito napansin na meron palang flowers dito. Hindi ko alam. Ngayon ko lang po siya nakita. Sir, hala, nabali man ito. Nabali lang siya ng kusa. I think from the wind. Ganda pa naman. Nabali siya. Daming ants. Alam nyo dito, meron po ditong tanim na po na grapes. From previous owner, tinanim na po nila. At meron na pong dahon. Wow! So, soon, makapag-harvest pala kami ng sariling grapevines namin. Ayan. Grapes po yan. Spring na, kaya nagsiglabasan na po yung mga dahon. Hanggang dito po yan. Hindi po namin to agad na-discover kasi sa sobrang laking property po nabili po namin. Ang daming maliliit na mga bagay na hindi namin alam. At ito, masaya po ako dahil hindi ko po alam kung anong klaseng variety po ito na grape. Alaman po namin to later on pag lumabas na yung prutas. Wow, grabe. Salamat, natapos din po. Maghapon din po talaga ako, I spend time. Baka po ma-curious po kayo kung magkano po ang ginastos ko po sa Blue Hives na ito. Bili ko po nito ay nasa mga 1,400 Australian dollar. Sa presyo na po yan, included na po yung suit, yung uniform, at iba pa pong package. Kasi yan po talaga ang pinili ko. Mas makamura po kayo kung ang bilhin nyo lang po talaga yung beehive. Kung sa Pilipinas presyo, since marami po akong viewers sa Pilipinas, nasa mga 40,000 peso. Ganyan po kamahal, investment po talaga dahil kung hindi rin po kayo gagastos, hindi rin po kami magkaroon ng sariling honey farm. Medyo naging windy, lumamig po. And it's always your choice naman po. Hindi naman po talaga kailangan gumastos, bumili po ng beehive. Para magkaroon po kayo ng honey, you can always buy naman po sa supermarket.
This is only someone po na willing po talaga gumastos, willing po mag-spend time, willing po mag-alaga ng mga bees. And first of all, kailangan po namin bumili ng queen at saka workers bee. At may tinawagan na po ako na farm, beekeeper. At sinabihan na po ako nila kung magkano po ang presyo ng queen at saka yung mga worker. It's around na sa mga $300 something. Yes, mahal po siya. And then sabi ko kung available po sila today. Apparently, fully booked po sila. It has a line-up. So, kailangan ko pong mag-antay. Nakalista na po yung pangalan ko. So, mag-aantay na lang po ako. Magkaroon po kami ng queen at saka workers para soon po makaharvest na po kami agad. At worth it at solid po yung ginastos po namin. After school, naglalaro po agad si Sebastian sa trampoline. Makikita niyo po na sit up na po namin lahat ang trampoline. Mas lumiit na po yung trampoline. At meron din pong basketball sa ilalim. Sebastian! 1 point for mommy! Maganda na nga magja-jump. Meron pang basketball. Ouch! I can't see!